Kay sarap kumain. Alright, magandang umaga at magandang gabi po sa lahat ng ating mga kaibigan sa Global RCB. Isang karangalan po at naging bisita natin ng ating walang iba kundi isang batikang actor, composer, businessman, Sir Jograd de la Torre. Sir Jograd, kamusta pa kayo, sir? Okay lang, okay lang. Healthy and safe. Okay, kayo din dyan. Kumusta rin kayo dyan sa ibang bansa? Yes, sir. Sir, bago pa tayo mag-umpisa, baka po gusto niyo mag-shoutout muna sa mga kaibigan dyan. Batiin niyo po sila. Yes, shoutout na ako sa Ate Arlene ko. Ate Arlene, kumusta ka dyan? Yung mga pinsan ko dyan sa Texas. Ate Arlene ko sa LA, nandyan si Ate Arlene ko. Kumusta kayo dyan? So, at yung mga dating mga kakilala ko dyan, matagal na akong hindi nakabalik sa Amerika. Yung huling punta ko dyan, nag-show kami ni Cooley Desma. 2009, nag-fundraising kami sa Undoy ata yung ano na yun, yung victims. Kasama si Lea Salonga. Umikot kami dyan sa Amerika. Sa LA, sa San Jose. Tumawid pa kami ng Vancouver ng Canada. Kaya may mga friends din tayo dyan. Hindi ko lang maalala mga pangalan nila. Pero alam niyo na kung sino kayo. Kumusta kayo dyan? Mm-hmm. Ayun, Sir Jogs, talagang busy-busy pala kayo noong unang panahon. Hanggang ngayon din naman, Sir Jogs, busy-busy kayo. Sir Jogs, okay lang ba paunlakan mo kami ng isang kanta? Ano lang, kakakantahin ko sa inyo yung kantang naging viral sa YouTube yung 2013, pero ginawa ko to yung 2011 pa. Pero naging viral to nung kinanta ko to sa Luneta doon sa 1 million people march sa it's a rally against pork barrel ni Napoles ayun at that time. So nag-viral ito. Kakantahin ko sa inyo, ito ay awitin para sa lahat mga kaibigan kong kawatan. Alright. Ang pamagat nito ay kawatan, okay? Kay sarap kumain ng rice, pero can afford the price. Kanit gulay at fish, kasunod na dilis, mga presyo ay nakakainis. Bakit ba tayo ay naghihirap? Habang ang iba ay nagpapasarap, kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime, kukurakot sila dun sa left, kukurakot din dun sa right. Ang dasal ko lang, bangunguting sila tonight, kawatan ng money. Ay naku kayo ay huli. Mga sakim sa pera, gaman sa kwarta, sila nyo na ang pag-chiting, pagkat kayo na ay booking, huwag ka na dyan pera. Baka kayo makarma, yeah. Alright. Yan mo na, susunod niya may bayad na. Ngayon, libre pa lang. Libre pa yan. So, Sir Jogs, yung kinantang nyo yan ay, yung ba ay talagang ginawa nyo para sa mga politician? Actually, universal siya. Walang pangalan minention ako doon. Walang kasarian, walang ano. It's universal. To whom it may concern. Kasi ang hindi lang naman mga politician na mga corrupt eh. Maski sa normal na buhay, normal na tao, hindi politician, hindi wala sa gobyerno, pero corrupt din. May mga corrupt din ng mga nasa religious. Diba? So, it's universal. Wala akong pinatamaang particular na tao. Kung meron man, ako yun. Sir Jogs. Joke lang. Kailan pa kayo nag-start kumanta? Nag-umpisa akong kumanta yung first na kanta ko, yung Uha.
Alam mo yung uha? Uha. Yung pinanganak Kilala kayo. ako, kumanta na ako, uha. Da, scrimmage, da, aha, Ayun. uha. Yan, German song ang kinanta ko. German Okay, song pala. seriously, Okay. nagkumpisa ako nung kabataan ko, mahilig akong sumayaw. Tapos ang paborito kong singer nung kabataan ko, si Victor Wood at saka si Michael Jackson. Naalala ko pa may kanta si Michael Jackson na hindi masyado sumikat. Pero sikat during my time, yung Going Back to Indiana. I'm going back to Indiana. Sabi, nakalimutan ko na, pero yan ang maalala kong kanta ni Michael Jackson. Hindi yung mga beat it. Tapos kay Victor Wood, yung lahat ng mga kanta ni Victor Wood. In fact, yung nanay ko, kung anong damit ni Victor Wood, yun ang pinapasok sa akin, ginagaya niya. Ginagawa niya akong Victor Wood. Wow. Pinusutan niya akong Victor Wood. Pero mahilig na ako sumayaw noon. Pero yung pagkanta, parang na ano lang ako dahil sa mother ko nga, dahil fan siya ni Victor Wood. Ginawa niya akong Victor Wood. So, dinala ko yun unconsciously na-absorb ko yung kagustuhan ng nanay ko na maging singer ako. So, paglaki ko, naging singer na pinanindigan ko na. Singer talaga kayo. Hindi ko rin sabi kasi hindi naman, sabagay mo, inborn yan eh, hindi naman ako nag-aral. Ang talent naman kasi pag inborn, matanda. Pag pinag-aaralan mo, ibang usapan yun pag nag-aaral ka. So, gifted pala kayo, Sir Jogs, sa pagkanta. Oo. Ano lang ako. Widow. Widow. Yan ang malupit. Widow. Oo. Yan ang mahirap. Walang formal Pag wala kang gift nun, mahirap. Oo. Karamihang mga magaling sa widow, mga weirdo. Oo. Mahilig sa widow, mga weirdo yan. Mga utak niya lumilipad. Naniniwala ako dyan. Widow ka rin, weirdo. Kaya maraming magagaling talaga. Oo, maraming magagaling na composer, mga singer na widow lang eh. Mga gitarista, ang dami. Yung tinan mo lang, akala mo weirdo, yun pala, magaling, no? Malalim. Malalim. Mga tao eh. Oo. Pero Sir Jugs, ikaw ba ay sumasali sa mga singing contest dati nung kayo mag-start na kumanta? Hindi sa singing contest eh. Sumali ako sa student canteen yung 1979 ng lip sync contest. Ginaya ko si John Travolta. Imitation ba? Imitate ko si John Travolta. Ako nag-champion. Wow, ano pong kanta yan? Ano pong kanta? Sayaw? Wala, lip sync siya. Lip sync. Yung Grease Lightning. What scars over my head. Yung sinama kong ate ko doon, yung sa duet ni Olivia Newton-John saka si John Travolta, ang ate ko ang Olivia Newton-John, ako si John Travolta. Wow. At sa paano, nag-champion ako, yun ang contest na sinalihan ko. Lip sync contest. In fact, pumunta ako sa Channel 7 pa yun eh, yung student canteen. Pumunta ako sa Channel 7 para sana mag-audition, kasi mahilig akong umarte eh. During that time, 1979, ano na yun eh, mga college na ako, mga third year college, second year college. So, pumunta ako ng Channel 7 para mag-audition as an actor. Pero, napunta ako sa audition sa mga nag-imitate, mga impersonator ang tawag. Parang gaya-gaya po tumaya. Gaya-gaya po tumaya. Mga kalaban ko, mga Rico J of the Philippines. Of the Philippines. Mga Diana Rose of the Philippines. Yung mga kalaban ko, ako naman yung John Travolta of the Philippines. Wow. So, doon pala kayo na-discover? Yun ang unang TV appearance ko. Yung 1979, yung student canteen lip sync contest. Pero during the time,
nakilala tayo kasi TV yan eh, nationwide eh. Kilala talaga sa school. Pero hindi ako nakilala as an actor, yung as a comedian. Later on pa, nag-aral, nag-ano pa ako, nag-theater pa ako sa CCP, sa Metropolitan Theater. Na-discover ako 1985 na sa TV. Ganon kalayo. Doon ako sumikat 1985 sa TV. Kay Ate Guy, yung naging co-host ako ni Ate Guy at Kuya Jim sa Superstar. Doon ako nag-umpisa ang showbiz career ko. Showbiz na yun. Yung dati parang champion lang tayo pero hindi tayo nakapasok sa mainstream ng mga celebrity. Yung napadikit tayo kay Ate Guy, naging celebrity na rin tayo sa Pilipinas. Dahil mga celebrity yung mga kasama ko. Sir Jog, so paano kayo nakapasok doon sa pagiging co-host nyo? Na-discover kayo o kayo nag-audition kayo? Ako, na-discover ako kasi nga nag-theater ako eh. Kasi hindi nga ako sumikat ng actor. Naging sikat ako sa dancer. Hindi, sabi ko gusto kong mag-artista eh. So, nag-training ako sa mga theater sa Pilipinas, sa CCP, Bulagang Gantimpala, Teatro Kabataan. Ngayon, meron siyang musical sa CCP, sa Bulagang Gantimpala, ang pamagat Magsimula Ka. Doon kami nagsimula, kasama ko si Isay Alvarez, yung mga baguhan, Isay Alvarez, yung asawa niya, si Robert Senya. At marami pang iba kasi yung iba, after Magsimula Ka, pumunta sila sa London. Ako, hindi ako nakapunta doon, hindi ako nakasama doon sa Miss Saigon, Ako naiwan, pero yung during that time, yung 1983 to 90s, to 83 na lang, na sumikat yung musical namin na Magsimula Ka. Sumikat at ako kung baka sabihin na natin, ako ang kumbaga pinapapalakpakan ng mga tao yung karakter ko at Jogan. Kaya ako sumikat, kaya mga director pumunta, nanood sa akin, kung tinatanong, check niya kung sino itong si Jogan na sumisikat sa theater. Yun, nakita na si Jogan director. Doon, napanood ako ni Johnny Manahan, kinuha ako ni Johnny Manahan, ginis niya ako sa TV show ni Martin Rivera. Nakita naman ako ng Director Alec Quinn doon sa Channel 2 pa yun eh. Kinuha din ako ng Channel 9. So, ganun, dugtong-dugtong na yun. So, ang pinaka-base ko is theater ako. Sa theater ako na-discover as an actor. Sa CCP, Bulwagang. Ang CCP kasi tatlo yan. Main theater, Little Theater, and Bulwagang Gantimpala. Sa Bulwagang Gantimpala ako. Sa Bulwagang Gantimpala, mga 1 act lang doon. Sa main theater, mga 3 act. Doon sa Bulwagan, usually doon, mga maidsi lang ang para sa mga 1 act lang. Basically, mga Pilipino ang ginagawa namin doon, mga Tagalog. Sa CCP, mga English, mga ballet, mga ganyan sa CCP, theater. So, yun ang kaibahan ng Bulwagang Gantimpala. Para sa mga tinatawag na natin yung nitatawag na ibang unsung heroes, mga tinatawag na minority na yung mga hindi pa sikat pa. Saka marami mga underground, parang gano'n. Oo, hindi pa sikat yung mga doon. Pero maraming sumikat din doon. Marami din sumikat. Hindi ko na maalala sila. Hindi ko na maalala. Medyo tagal na rin eh. Matagal na ako hindi nag-theater eh. Pero pag nagkikita ko, makikita mong tindid ng isang theater actor sa isang actor na sumikat lang sa walang training. Iba talaga ang theater actor pag gumalaw. May discipline sa sarili. Yan, gawa ng training nyo. Oo, mahirap.
Ayun, Sir Jog, so naging actor kayo sa theater, ano? Paano naman nag-umpisa yung pag-compose ng mga kanta? Actually, yung dancer ako, yung sumikat ako sa dancer at John Travolta, di ba? Inikis ako ni buhay pa noon si GQ. Kung maalala mo si GQ, Joe Corino. GQ. Pagkasikat ka, gigis ka ni GQ doon. Ako, sikat na ako, nanalo ako, champion ako. Dati nakikiusap na igis niya ako sa show na. Ngayon, na nagkiusap sa akin na mag-perform ako sa show niya. So, GQ. Yun yung sa GQ. Tapos, may recording company na kapanood sa akin, sabi sa akin, pinatawag ako, sabi sa akin, pwede bang tulungan mo kami i-promote tong album namin? Isayaw mo lang sa mga TV show na pinagtan mo. So, sinayaw ko. So, doon ko nakilala si Benny Saturno. Doon, the same building kasi si Benny. Yung Platinum Record yung pinagtarbuhan ko. Si Benny sa Alpha Record. Sa 4th floor ang Platinum sa Alpha. Si Benny. Nadadaanan ko yun. Siyempre, kilala ko ni Benny. Hindi niya man ako siya kilala. Kilala ko dahil lumalabas na ako sa TV na as dancer. Sabi ni Benny, nakita ko si Benny. Nag-umpisa pa lang siya noon. Gumagawa siya ng kanta. Sabi ko, sana nga, tulungan mo nga akong gumawa ng kanta. Hindi, basta kung anong nasa isip mo, sulat mo. Sayang din, huwag lang sayaw-sayaw. Ano din, compose din. So nag-compose, nagsubok ako ng compose. So, ang first composition ko, kinumpos ko sa loob ng kwarto ko, yung Kandila ng Buhay. Yan ang naalala kong unang composition ko, Kandila ng Buhay. Sir Jog, sa inyong bahay, kaya niyong pagkantahin hanggang ngayon? More or less, yung kaya ko lang maalala. Sige, pakinggan natin. Ay, ito, Kandila ng Buhay. Kinumpos ko ito habang tinitingnan ko yung altar na may kandila na paupos na. Kaya doon yun ang nag-inspire sa akin sulat ito. Kandila ng Buhay. Ito ang Tagalog version ng My Way. Okay. Mababanaag na ang iyong katapusan. Ang buhay mo ngayon muli niyang bubuksan upang ika'y hatulan. Handa ka ba, kaibigan? Salubungin mo na ito at harapin. Kahit alam mo nang mahirap tanggapin, dapat mo lang isipin. Hiram lang ang buhay natin. Lumingon ka sa likuran, masdan mo ang nakaraan. Di ka man nasisiyahan, yun ang katotohanan. Huwag mo nang bilangin at isipin pa. Something like that. Opo. Maganda. So malalim din pala yung ano nyo. Yung pagsusulat nyo, malalim din. May mga matalinahaga din. Oo. Dahil nasa influensya ni Benny Saturno. Kaya kami mula noon, marunong ka pala, gawa tayo ng kanta. Gawa kami ng kanta. Binibenta namin sa Octoart. Pag nakabenta siya, kasi that time, yung 1983, 70s, 80s, ang bilihan ng composition is 350 lang. Pag makabenta siya, ililibre niya ako ng banana Q. Pag ako makabenta, ililibre ko siya ng banana Q. Ganon kami ni Benny ka-close dati. Very sweet. Kaso siya, tinuloy niya ang pagka-composer niya. Ako, tinuloy ko ang aking pag-artista. Ang nagwagi, si Benny, ang yaman niya ni Benny, nasalo ang artista, nasalo sa composer. Pero magaling kasi si Benny sa masipag. Lahat ng mga composition ni Benny that time, bago niya i-submit sa recording company, pinaparinig mo na niya sa akin, pare, okay ba ito? Sabi ko, hindi maganda. Papalitan niya. Pag sabi ko, okay lang pare. Nagaganahan siya ng record yun. Ako din, ganon din. Hindi ba ako marunong mag-gitara? Sabi ko nga, nag-compose ako ng kanta, bunganga lang. Kantahin lang. Walang gitara. Siya ang taga-gitara. Lalagyan niya ng chord. Minsan mali yung chords na sabi mali. Hindi, itong tono mo hindi na yan tono ko eh. Hanap ko na yung chord. Minsan nag-aaway kami sa akorde kasi hindi nga, iwido nga ako siyang taga-gitara. Minsan na accordion, simple composer din siya eh.
Ang kasama nun, pag hindi ka marunong mag-gitara, ang mag-gitara sa'yo yung composer, dadalhin ka niya sa tono niya. Mawawala yung tono mo. Kasi siya ang nag-gitara eh. Pwede kang dalhin doon eh. Pero ako hindi. Naisip ko talaga, ito yung tono ko, hindi yan tono ko eh. Kaya nag-aaway. Pero yun naman eh, lambing na magkaibigan lang. Kaya mula noon, pag may mga kanta ko, si Benny lahat, karamihan ang nag-accord. Okay, ganun palang humingi ako ng mga advice. Hanggang natuto na ako na dati, tanong-tanong kay Benny, hanggang hindi na ako nagtatanong, on my own na ako. Dahil lang, tsaga-tsaga lang. Yung ba yung mga kinokompose nyo, Sir Jogs, ay pinapakanta nyo rin sa mga sikat na singer natin? Oo, meron akong, yung naging finalist kasi ako sa Metropolitan, Metropop. 8 Metropop ata yun, naging finalist ako. Ang entry ko noon, You Turn Me On. Ang interpreter ko, si Chona Cruz. Yung kumanta ng I Feel Sexy Tonight. Yung kanta ko, English din. You Turn Me On. Finalist ako ng Metropop 1983. You turn me on, turn me high, turn me crazy. You turn me on and on. It's been a holiday for me, baby, since you came away. You like my fire burning and keep my world turning. Suddenly I'm in ecstasy. Every time you look at me, forever you're my fantasy. You turn me on. Ganda. Hanapin ko ngayon sa YouTube. Kaya palang gumawa niyan. Ano yan? Ganda. Ginawang team song sa Working Girls. Sabi ko nga yung naalala mo yung pelikulang Working Girls? You Turn Me On. Balak ko nga i-revive yan. Pwede i-revive yan. Pakanta sa mga bagong artists. Sir Jogs. Tingin ko, papatakuli yan. Hindi pa. Pero, yung ginawa kong kanta, meron ako kay Mimi Bailon. Kung maalala mo si Mimi Bailon. Narinig ko po yan. Yung kumanta ng Hindi Ako Laruan na yung ang composition ko, kasi dati uso yung plaka pa, di ba? Side A yan, side B ako. Yung Bulag na Pag-ibig. Bulag na pag-ibig, ang inalay mo sa akin, di ko akalain. Ako iyong mamahalin, bulag na pagsuyo. Inalay sa puso ko na hindi magbabago ang isang pag-ibig mo. Wow. Bulag na pag-ibig. Ginawang team song yan sa pelikula ni Rosana Roses. Kayo din palang gumawa. Matanda kung akong gumawa yan. Meron din ako kay Cynthia Garcia. Kung maalala mo si Cynthia Garcia. Narinig ko po yan. Ayoko nang umibig ng isang katulad mo. Pagkat hinanakit lang ang aking matatamo. Ayoko nang masawi ang umibig sa'yo muli ay isang pagkakamali. Yun. Sir Jogs, yung mga kinakompose mo ay may pinaghugutan kayo? Wala. Kailangan ko lang ng pera noon. Talagang lang, malikot lang pag-isip nyo. Later on na. May makanta na pera-pera lang. May kanta na may meaningful sa'yo. Yung may hugot. Tama ka sinasabi may hugot. Pero yung mga kantang yun, pera-pera doon time, kailangan kumita kami ng 350 para makabili kami ng banana na Q. Saka Coke. Banana Q lang palang katapat nun. Banana Q lang. Tapos ilibre sa jeep. Okay na yun. Grabe din pala, no? Pero Sir Jogs, nakailang composition na kayo kung matandaan nyo? Hindi ko na maalala. Marami na rin. Marami na rin akong, yung mga composition ako na like yung, sample lang, yung Kawatan, yung ginawa ko, dapat, yung kantang yun kasi dapat, yung i-release ko yun. Sabi ko, parang Benny, meron akong kanta. May studio siya. Paano naman, pare ko naman, wala akong pera dito pambayad sa studio. Diyan na lang sa'yo. Sige, kaibigan naman kita Ikaw talaga, hanggang ngayon, nandidisturbo ka pabiro sa akin. So, nirecord namin yun para i-release sana. Kaso lang,
yung kawatan na yan, yung nagpaalam, kasi ano yan, price tag ang original yan eh. Kay GCJ, price tag yan. Yung nagpaalam kami sa copyright ng price tag, 3 pa lang composer ang publisher niyan. 3. Isa doon composer. Basta doon sa 3, 2 lang ang pumayag. Yung isa ayaw pumayag na magkaroon ng Tagalog version kasi bago pa raw. Saka, ang single, 150,000. If ever. Sabi mahal naman. Sikat yung Jogla de la Torre na yan eh. Sikat daw ako. Sabi nung taga-Amerika. And anyway, hindi natuloy yun. Wala mang pang-abono si Benny din sa... Tsaka yung isa nga, yung may pera na, ayaw pumayag yung isa. So hindi na-release yun. Hinano sabi ni Benny, YouTube na lang natin. Kaya in-upload ni Benny sa YouTube niya. Kaya ilang araw lang, nagka 300 views siya. 300,000 ha. Grabe, no? Tapos, merong ibang nag-upload din. 300 din. Hanggang naging viral na yun. Bago pa nag 1 million people march, sikat na yung kantang yun. Sumikat lang lalo. Sumikat lang lalo. Kaya nga yung mga organizer, hanapin si Jograd, may kanta yung tungkol sa kawatan. Bagay ng bagay yan dito. Kaya pinapahanap ako doon. Tapos pinag-guest ako doon sa rally. Yun yung istorya doon. Okay. Yung ba yung kanta niyang kawatan, Sir Jogs? Wala naman nagagalit sa inyo ng mga tao na natinamaan? Yung nga sabi na bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Ganun. Merong ibang mga politician mula nung kinanta ko yan sa Luneta. Merong ibang mga politician, ang daming nag-invite sa akin, Jugla, halika. Isama. Kasi malapit ang eleksyon yun eh. Iano kita, sumama ka sa akin sa campaign ko. Kantahin mo tong kawatan ha, kantahin mo kasi kawatan yung kalaban ko. Ganun ba? Nanalo siya. Yung nanalo siya, invite niya ako, Jugla, huwag mo nang kantahin yung kawatan na dahil ako nakaupo eh. Ayaw na lang kantahin. Meron pang iba. Pinababa ako. Pinanta ko yung pinatigil ako kumanta. Pinababa. Binayaran lang ako pero pinababa. Hindi na pinatuloy yung kanta. Meron mga ganun instances. Kaya hindi ako yumaman dahil marami yung mga politician. Ayaw eh. Yung mga may gusto, walang pambayad sa akin eh. Yung may pambayad, ayaw naman yung kanta ko. Ang bira talaga naman. Ganun talagang buhay. Kailangan mamili ka, manindigan ka kung alin ang gusto mo. Ready ka sa lahat na gagawin mo. Kung maging accountability ang tawag naman sa English ata nun. Ready ka sa lahat ng pananagutan mong mga lahat ng ginawa mo. Oo. Pero ngayon, kinakatawa pa, hindi na. Hindi na. Ginagamit nila sila, kung kilala mo naman siguro si Mike Enriquez, sila Ted Pylon, ginagamit nila itong kantang ito sa mga radio program nila. Okay. Ayan, Sir Jog. So, lahat po ng mga kinompose ito ba ay i-release nyo ngayon sa album? Basically, mga bago karamihan itong nasa album ko. Pero naiba ito dahil hindi na sa CD o nasa cassette yung album, kundi nasa USB na. Nakaiba. Ngayon lang po ako nakakita ng ganyang release na album na nasa USB. First time ito. First time ito na may nag-release ng album in CD. Kasi medyo obsolete na raw mga cassette at saka mga CD. Kaya next to it is USB. USB naman. Ewan ko after USB kung anong next niyan. Ilan po ang mga album nyo? Ilang kanta po sa isang album? 12 lang. Dami-dami din, ano? Yung ba... meron. Puro original songs ko ito. Nandito lahat.
Original ko. Bakit po kayo nagre-release ng album, Sir Jogs? Nahinayang ako kasi karamihan dito sa album na ito, kinumpos ko ng mga 1994 pa. Nang pinapakinggan ko, wari ko panahon na para mapakinggan ng mga music lover natin. Mga millennials. Millennials, mukhang now, height of time lang ata yung kakompose ko. Siguro itong panahon niya na mapakinggan siya yung mga awitin ko. Yung kanta naman kahit anong timeless. Panahon yan, timeless yan eh. Timeless, oh. So, Sir Hindi Jogs, useless. Hindi useless. Paano po naisipan na ilagay sa USB naman yung mga kanta? Yung nga, kasi doon sa gig ko sa Cowboy Grill, doon nagpo-promote ako, nag-marketing ako ng album ko doon, CD pa noon. Minsan merong isang customer na nagsabing, hindi na ako nagsi-CD, USB, wala ka bang USB? Pabiro niyang, wala ka bang USB? Pero yun, nakatatak sa isipan ko yun. Bago mag-pandemic pa yun. Na, gumawa nga kaya akong album na nasa USB para wala masabi yung mukong na yun. pero tama siya, di ba? Iba na nag-progress tayo dahil sa technology, di ba? Go with the flow. Go with the flow. Tama po yan. Kailangan sunod tayo sa agos ng buhay at sa panahon ng technology. Iba-iba na po talaga ngayon. Sir Jogs, saan po nabibili yan? Yung nyo? Paano mabibili yan? Basically, yung mga sa Metro Manila, yung maabot ng mga Lalamo, mga Grab through that service provider na delivery. Yung Visayas Mindanao through LBC, ang delivery. Ngayon, kung kapitbahay lang kita, pwede mong pick upin sa bahay ko. Wala kang magagastos sa delivery. Pero kung kunyari sa Amerika, hindi ko alam wala pang umorder sa akin mula sa Amerika. Meron na sa Davao, sa Cagayan de Oro, sa Palawan. Pero sa Amerika, may nagtatanong sa akin ngayon. Ayun ang hindi ko alam kung paano makadala sa Amerika. Dahil bago pa nga lang itong album na ito Kaya hindi ko nga alam kung paano. Pero yung ate ko, nagpapadala ng gamot sa akin Hindi ko alam kung paano niya pinapadala. Yung mga vitamin C ng mga nasa malaking bote. Yung vitamin D3. Hindi ko alam kung paano niya pinapadala. Siguro, pero kaibigan o parang din siguro, parang lalamove din siguro, meron siguro. Hindi ko alam. Alamin natin. Pero naman akong order sa Singapore, piloto siya na Singaporean, na customer ko sa Cowboy Grill. Nasa Singapore siya ngayon. Ang ginawa niya, umorder siya, pero pinahawakan muna niya dun sa kaibigan niya dito sa Manila. Pagdating na niya sa Manila, niya kunin yung CD, USB ko. Sir Jogs, magkano naman ang CD, USB nyo? 400 lang naman. Ang isang CD, tapos sa inyo ang delivery. Yung shipping sa amin, kami magbabayad ng shipping namin. Kayo na lang mag-shipping. 400 lang sa akin dyan. Yung pambili ko ng gamot ko. Pampapugi nyo. Pampapugi ko, pampalakas. Oo. Yung ba yung mga kanta nyo? Para yan sa tinatawag natin na foundation na tinatag ko. Jograd Foundation, na makikinabang ako lang din. Sige. Malaki natin ang Jograd Foundation. Tulungan natin yan, Sir Jogs. Sir Jogs, yung ba yung mga kanta mo ay siyempre yung mga paborito ka dyan. Ano po yung paborito nyo sa album nyo? Ang paborito ko, gusto ko yung kasi halo to merong sa 12 songs merong
love song, merong novelty, merong inspirational. Sa inspirational song, gusto ko yung Hustisya. Sa novelty, gusto ko yung Kaywan, Kaywan, kay Pedro. Mhm. Pwede ba sample, Sir Jogs? Ano? Pwede ba sample dyan? Sample lang, maiksi lang. Yung maalala ko sa Kaywan, Kaywan, uy, pare ko. Huwag mong pakialaman ang syota ko, uy, pare ko. Isa nagmamaramot ako sa'yo. Diyang tansya ay akin na at puso na may iisa. Kaya pakiusap ko, pwede pare, Kaywan ay Kaywan, kay Pedro. Huwag mong pakialaman ang di sa'yo. Kaywan ay Kaywan, kay Pedro. Meron din akong isang kantang pinamagatan na hindi ako iiyak. Pero habang kinakanta ko, umiiyak ako. Napakanta yan. Meron din akong kantang Awit ng Taksil. Ang pamagat Awit ng Taksil. Pero hindi mo makikita yung words na taksil doon sa kanta. Walang taksil. Pinamagatan ko lang Awit ng Taksil. Tapos yung Hustisya. Nasaan ka, Hustisya? Ikaw ba ay hostess na? Bakit hanggang ngayon hindi kita makita? Nasaan ka? Mukhang interesting yung mga kanta niya. Hustisya. Ang hustisya natin, hustis na. Ang iyong timbangan ay dati pa rin bang ay walang labis at walang kulang pa rin ba? Yung mga ganon, yung justice delayed, justice denied. Ang hustisyang makupad ay para ding walang hustisya. Kasi mayroong words doon na nasaan ka na hustisya? Bakit ang kupad-kupad mo? Mabagal na hustisya yun. Ang mabagal na hustisya daw, sabi nila, ay kawalan din ng hustisya. Yan ang tayo magkakapatid naman, it's about na tayong kung gusto mo ay kapayapaan, ang gusto niya ay kapayapaan, o bakit pa maglaban-laban, ba't di na lang magtulungan, lahat tayo ay may pagkukulang, huwag na tayong magbangayan, tayo'y magkapatid. Ginawa ko to yung nangyari yung Marawi Seed, so yun. Ginawa ko tong kantan to, tayo magkapatid. Maganda, Sir Jogs. Meron namang kalukuhang kanta dyan, yung hutang ina. yung biyakin mo ng dahan-dahan, pang di ako masyadong masaktan, biyakin ko ng dahan-dahan, upang di mo maramdaman. Kunting awa sa iyong damdamin, kahit alam ko na siyang tapusin, biyakin ko ng dahan-dahan, upang ikaw, kahit gusto na kitang iwanan. Yun. Duet namin ni May Rivera. Si May Rivera yung kumanta ng Aray. Kasi akong gumawa ng most of mga 90% sa alaman ng album niya, akong sumulat eh. Wow. At isa ito doon sa album niya. Yung bagong album niya, meron doon na nagkaroon na mga maraming views yung album, yung kanta niyang gawa ko, yung Okay Sikip ng dibdib ko, basta doon sa mga kantang ginawa ko sa album niya, iyan ang sikat na yun, yung Okay Sikip. Hindi ko lang ma-memorize. So hindi lang pala kayo, Sir Jogs, yung gawa nyo, hindi lang naman kayo kumakanta pala. Sinishare nyo rin sa ibang mga artist. Oo, mayroon din. In fact, ginawa kong kanta kay Rick Secret, pero hindi na-record kasi namatay siya bago ma-record. Pero na-approve na, bayad na ako doon. Ang pamagat nun ay parang panaginip. Pero yung binigay ko kay Rick Secreto, English version,
It's always like a dream. It's always like a dream. It seems like make-believe. Hindi ko na maalala. Tagal na eh. Hindi na i-record niya ano. Namatay Saludo siya. kami sa'yo, Sir Jog. Ang dami mong alam na kanta. Ang dami mong alam. Ang yaman ng utak nyo pagdating sa mga pagkukupos ng kanta. Grabe. Ayan, Sir Jog. Yung ba yung mga kanta ba ay nakapagbago ng buhay nyo o pananaw ng buhay nyo, Sir Jogs? Hindi, ang kanta naman eh, ikaw yun eh. Actually, hindi binabago ang buhay mo doon. Ikaw na yun. Nilabas mo lang. Pinakita mo lang yung buhay mo. Kung anong laman ng damdamin mo, isipan mo. Ikaw, song is what you are. Your song is what you are. Kung sumulat ka ng masayang kanta, masayang tao ito. Malungkot, pero malungkot. Parang gano'n. Tapos, political, nahilig sa politics, may pagmamahal din sa bayan ito. Kaya ang kanta is what you are talaga. Your song is what you are. Ayun. Sir Jogs, ikaw ba pag gumawa ng kanta, mga ilang minuto lang matatapos? Ay, kasi ako minsan, naisip ko, kunyari, nasa labas ako. Dati walang recorder, ngayon meron na. Minadali ko, nire-record ko, baka makalimutan ko. Minsan sa bahay, nag-iisa, naiisip ko may naisip ako, isipin ko nga kung maalala ko. Kung maalala ko, titirahin ko yan. Usually, nag-uumpisa ako sa chorus. Sa chorus ako nag-uumpisa. Hindi ako sa stanza. Si Benny sa tono sa stanza nag-uumpisa yun eh. Ako naman sa chorus nag-uumpisa. Kakaiba yung sayo, chorus agad ah. Pagdating ng chorus, mula sa chorus, uhugot ako ng mga letra na ang punta din sa chorus. Ang basic ko, chorus. Hindi ka maliligaw noon. Kasi ewan ko lang, style na eh. Yan ang diskarte mo eh. Diskarte Benny, gusto na, umpisa sa stanza eh. Hindi ko kaya yung mag-stanza ng hindi kaya ko man, pero hindi ko kasanayan. Sanay ako sa chorus muna. Kakaiba yung style nyo, chorus agad. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan na chorus yung pinaka-bass ng kanta. Example, you turn me on. You turn me on. Chorus muna. Yan mo nang inuna ko. You turn me on. Tapos after nun, stanza, kung anong stansang bagay doon. Minsan nga, meron akong komposisyon na bagay ang stanza dito. Kakatayin ko yung kanta ko ngayon. Ilalagay ko ngayon doon sa chorus kasi mas bagay silang dalawang magkasama. Merong mga stanzas na ganyan na pinagkakatay ko yung isang kanta, nilagay ko sa ibang kanta. Yung mga stanza. Nagkaroon ako ng ideya dyan ah. Pwede palang gano'n. Pwede Himay-himayin. Pwede gano'n. Kanya-kanyang basta importante makabuo ka ng kanta. In fact, ako nagko-compose ako ng kanta, kaya yung mga kanta ko, minsan yung tono, wala dito, wala doon. Kasi hindi na ako marunong mag-gitara. Kasi ang disadvantage din sa marunong kang gitara, mapapako ka dun sa accord na alam mo eh. Pero kung pag wala kang alam na akorde, kanta ka lang kanta, yung melodiya mo lumilipad. Basta wag lang mawala sa akorde. Yun na yung tono na yun. Kaya out of the world yung tono mo. Hindi normal yung tono mo. Pero lang pag bumitaw ka na doon, bumalik ka doon sa normal na tono. Yan ang ginagawa ko eh. Pinapalipad ko yung melodiya ko kung saan pupunta. Kung pupunta ba sa chorus o hindi. Pag hindi pupunta sa chorus, butol. Next melodiya. Hanggang pumunta siya sa chorus. Pag napunta na ako sa chorus, yun na yun. Pagdugtungin ko na yung dalawang yun. Wow, galing. Ibang klase pa kaya Sir Jogs. Mas magaling pala kayong composer. Hindi, gano'n, ano na yun, style lang yun. Style lang, ano? Diskarte lang. Paraan. Na, hindi ka marunong mag-gitara. Actually, marunong akong gitara.
yung mga major chords lang, yung F, C, gano'n. Kaya karamihan mga komposisyon ko na trinay ko na lagyan ng gitara, pag napapansin ko, yung mga chords niya, mga C, G, F, C, G, F, D, magano lang. Wala yung mga augmented, mga sinasabi ni Benny na augmented, augmented. Kasi yan ang tono ko. Oh. Hindi pa yan. G chapter, augmented. Hindi yan ang tono ko eh. Siyempre Sa inyo, yun talagang gusto nyo. Kung anong gusto nyo tunog, yun talagang gusto nyo mangyayari. Minsan talaga, hindi ko ma-explain yung tono ko eh. I wish na marunong ko mag-gitara. Para ito yung accordion yan. Tamang accordion, hinahanap ko ng tenga ko. Eh, hindi na rin ako marunong, kaya kami ni Benny, discuss. Hindi kami magkasundo, dalawa. Ayan, Sir Jogs. Siya nanalo. Dahil siyang may hawak ng gitara, siyang naglalagay ng accord. Hindi, pumapayag na ako. Sige, para sa maganda rin naman eh. Oh. Makakabuti din. Composer din naman si Benny, maganda rin yung mga melodiya niya. Kasi, pagka alam kong wala na rin, hindi kami makaintindihan, siya panalo. Yung accordion niya panalo. Susundan ko yun. Pero alam ko na hindi yun ang tono ko. Basta nagkaintindihan na kayo, okay na. Walang problema kami para Benny. Nautangan ko pa rin yun. Ayan, Sir Jog. So, Sir Jog, halimbawa, nung may mga gigs kayo sa Cover Grills, paano po na nilahanda ang sarili nyo tuwing may gigs kayo? Usually, during the time ngayon, hindi naman ako nag-gig sa Cover. Nagpahinga naman ako. Pero, basically, ano lang yan eh. Kunyari, mag-gig ako ngayon. Ang gigs ko, mga 11 to 12. Ang gabi, yan ang main prime time. Tapos niyan, iinom ng konti sa mga customer. Uwi ako ng alas 3, alas 4. Pagdating sabay, iinom pa ulit. Bago alas 6, tulog na. Tapos ang tulog, gising ng alas 12. Kain, alas 1. Alauna, tulog ulit. Papagising ako ng alas 6, alas 7, alas 8, magano. Para for 11 o'clock show. Yun lang na. Araw-araw, yun ang ginagawa ko. Yun ang routine nyo. Sa awa ng Diyos, nagkasakit ako. Nasama ng liver ko sa kakainom. Kaya masama yung naging habit ko dati. So wala nang inom ngayon? No more wala drink? Na, wala. No more alcohol? Wala na. Puro ano na lang, puro juice, mga tubig. Hanggat mali tubig, colorless dapat. Colorless na dapat, oo. Yan ang healthy na inumin, colorless. Ayan, Sir Jogs. So, Sir Jogs, meron pa ba kayong isang kanta dyan na may paunak sa amin? Yung sa comedy naman, comedy kanta. Kasama dun sa album ko, yung Pinoy Bako. Pero ewan ko lang kung maalala ko. Pero kasi matagal ko hindi kinakanta eh. Ang gusto ko awiting English. Hip-hop rap for me is the best. Ang gusto ko foreign movies. Pelikula ni Bruce Willis, Al Pacino, Stallone, Tom Cruise, Brad Pitt, Pinoy Bako. Ang gusto ko coaching German. Technology galing Japan. Something like that. Hindi ko na maalala. Pero nasa album. It's story. Actually, yung istorya na yan, yung kanta niyan, ginawa ko yan, matagal na, yung Pinoy Bako. Yung nasa Amerika ako noong 2000, naalala ko kung 2000, basta 90s, 94, and then 93, 92. First time kong napunta ng Amerika, dala-dala ko yung kantang yan. Kasi nga, papagpayabang ko sa mga Pilipino natin. Hindi pa ako nagsisale ng album noon. Gusto ko lang parinig sa mga Pilipino natin dyan sa Amerika. Ngayon, sinama nila ako, sinakay nila ako dun sa magarang kotse na
Mercedes-Benz pa noon, magalang na yun. Sikat na Mercedes-Benz noon during the time. Nagjujut sila. Hindi ako nagjujut. Anong tawag nun? Marijuana. Yung mga marijuana sila. Brad, hindi ako, sayang lang sa akin yan. Walang tama sa akin yan. Kayo na lang. Sige na. Pakinggan yung kanta ko. Sabi niya, hindi, pakinggan namin yan kung magpapalsa. Galing ng Mexico. O sige, pakinggan yung kanta ko Oo. Umitit ako. Sinaksak ko yung kasit ko. Kasit, yung sinaksak ko ng kasit, nagtaka ko, ba't ang tagal matapos yung kanta ko? Yung pala, sinamaan ako ng marijuana. Ganun pala yun. Ang tagal ng kanta ko matapos. Tawanan sila lahat kasi nagreklamo ko, ang tagal matapos yung kanta ko. Yun pala, tinamaan ako ng marijuana ng lintik. Yun pala yung tama ko doon. Slow motion. Slow motion. Yun ang mga experience nyo na hindi nyo makakalimutan, Sir Jogs. Yan, hindi ko makakalimutan. Kasi nga, first time kong tumikim ng marijuana. Tapos yun pang naging effect, katawa-tawa pa lang ako. Ayun, Sir Jogs. Sir Jogs, ako, madami-dami na akong mga tanong sa iyo. Meron pa ba akong natanong na gusto yung pagdagdagan, yung mga kwento nyo? Wala na, yun lang muna. For the meantime. So, Sir Jogs, ganito, kasi anong maging advice mo sa mga kabataan na gusto ring, alam mo na, may mga singer din tayo na gustong makilala. Ano pa mga advice niyo sa kanila, mga kabataan? Ano lang, porsigido lang, huwag lang bumitaw, maniwala sa sarili. Maghanap ng naniwala sa sarili, naniwala sa iyo, may maghanap ng kaibigan na naniwala sa iyo para magbubus para makatulong sa iyo yung malaking bagay yung may naniwala sa iyo. Yun, kasi yung sarili mo, madali na yun eh. Talagang tiwalang-tiwala ka sa sarili mo. The meantime, kung wala ka pang masyadong na karanasan, tiwala. Yun, magiging mabuboost yung kasama mo, yung mga barkada mo ay naniniwala sa iyo. At tama yung sinasabi, mamili ka ng kaibigan. Kung gusto mong maging mayaman, kung may kaibigan ka lang yayamanin. Pag gusto mong adik ka, kung may kaibigan ka ng adik, magiging adik ka rin. Kailangan pumili ka ng kaibigan. Hindi naman natin inaano yung mahirap siya, o hindi siya matalino, kasi talino mo. Pero yung sinceridad na kaibigan ng tunay na kaibigan na hindi ka iwanan sa pagdating ng mga times na walang-wala ka, down na down ka, nandun siya. Yun ang tunay na kaibigan. Yun lang po. Yun. At yung tungkol sa pag-awi, gawa ng kanta, gawa lang ng gawa. Kung gawa ng gawa, sulat. Makakatama ka rin. Kasi usually, ganun sa pagkukumpos. Ako, hanggang ngayon, gumagawa ako ng kanta na kapag hit ako ng isang kantang hit, hanggang ngayon, hindi ko pa nagawa yon. Si Benny, nagawa na niya yon. Ilang beses niya nakapagawa ng hit. Pero sabi ni Benny, huwag kang sumuko, pre. Makakahit ka rin. Muntik na. Yung Kawatan, muntik na yun. Naging international. Kaso lang, hindi ko original ang melodya. Lyrics lang sa atin doon. So, hindi ko pa rin natupad yung makapaggawa ko na siyang hit. Sa tanang buhay ko, wala pa. Yun, hanggang ngayon, inaasam-asam ko. Naniwala ako na makagawa ako ng isang hit song. Maybe akong kanta mismo or ibang artist sa I'm still believing na makagawa ko ng isang hit. Yun lang sa buhay ko. Hit song. Jogs, pagdasal natin yan. Oo. Darating din yan sa buhay nyo. Darating na. Bata pa ako eh. 62 pa lang eh. Bata-bata. Oo. Ayun, Sir Jogs, maraming salamat po at sa pagpa-unlock nyo sa amin sa Global Nurse TV, ang TV ng mga nurses at rakista sa buong mundo. Sir Jogs, kami po ay salamat sa inyo at ingat po lagi kayo dyan.
Palakas kayo at laging handa sa mga gigs, Sir Jogs. Okay. Thank you very much sa inyong lahat. At kayo rin po dyan. Ingat, good luck. At keep safe always. And yun lang po. Keep safe and keep quiet. Alright, Sir Jog. God bless po. Good night. Okay, thank you. Good night.